Lumabas ka, Teresa. Hindi mo na kailangang magkunwaring umiiyak sa harap ng kabaong ni Papa. Wala kang karapatan sa pamamahay na ito. Dahil sa simula't sa pool, isa ka lang namang anak sa labas na nagnanakaw sa sarili naming kumpanya. Ang boses ni Celeste ay parang matalim na humiwa sa sagradong katahimikan ng huling gabi ng pasiyam. Sa gitna ng malawak na sala ng mansyon ng mga Villanueva sa Davao, natigilan ang lahat. Yung mga kamag-anak, ang mga kasosyo sa negosyo, at maging ang mga tauhan sa hotel na naroon upang makiramay ay tila sabay-sabay na napatigil sa paghinga. Nakayuko si Teresa sa harap ng kabaong ng kanyang ama na si Don Severino. Ang kanyang mga kamay na hanggang ngayon ay amoy langis pa na ipinapahid niya sa likod ng ama tuwing gabi upang makatulog ito ng mahimbing ay nanginginig sa ibabaw ng malamig na salamin ng kabaong. 30 taon. 30 taon niyang isinantabi ang sariling buhay, ang sariling pangarap, at ang sariling kaligayahan para lang pagsilbihan ang lalaking nasa loob ng kahon na ito at ang kumpanyang itinayo nito. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Teresa. Ang kanyang mga mata na pagod at namumugto sa puyat ay sinalubong ang mapang-uring tingin ni Celeste. Ang kanyang bunsong kapatid sa ama ay nakatayo ng tuwid na kasuot ng mamahaling itim na terno at hawak ang isang makapal na folder. Sa tabi nito ay ang kapatid nilang lalaki na si Marco na hindi makatingin ng diretso kay Teresa. Anong ibig mong sabihin, Celeste? Mahinahon ngunit may panginginig na tanong ni Teresa. Kakalibing lang natin kay Papa bukas. Respeto naman. Respeto. Tumawa si Celeste, isang tunog na pununo ng pait at insulto. Yan ang wala ka, Teresa. Akala mo ba hindi namin alam? Habang nagkukunwari kang tapat na anak at CFO ng kumpanya, unti-unti mo palang nililimas ang pondo ng ating charitable foundation. Narito ang ebidensya. At ang mas masakit, bago mamatay si Papa, nalaman niya ang katotohanan. Nalaman niyang ang paborito niyang anak ay isang magnanakaw. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang salitang magnanakaw ay parang apoy na mabilis na kumalat sa silid. Nakita ni Teresa ang pagbabago sa tingin ng mga taong dati ay yumuyuko sa kanya sa paggalang. Ngayon ang mga tingin na yon ay puno na ng pandidiri at paghuhusga. Hinabot ni Celeste ang isang dokumento mula sa folder. Ito ang huling habilin ni Papa na nilagdaan niya noong 1 linggo sa harap ng kanyang abogado. Dito ay malinaw na sinasabi tinatanggalan kanya ng lahat ng karapatan sa mana sa kumpanya at maging sa pangalang Villanueva. Dahil sa batas ikaw ay nananatiling anak sa labas. At sa moralidad ikaw ay isang anay na sumira sa pundasyon ng pamilyang ito. Hindi totoo yan. Bulalas ni Teresa sa wakas ay tumayo na siya. Kausap ko si Papa bago siya malagutan ng hininga. Hawak ko ang kamay niya. Sinabi niya sa akin na ako ang nag-alaga sa dangal ng pamilyang ito. Sinabi niya iyon dahil naawa siya sa iyo. Sigaw ni Celeste habang mabilis na lumapit at dinuro si Teresa. Pero ang totoo, ikaw ang sumira sa kanya. Ngayon, bago pa kita ipahiya ng tuluyan sa harap ng mga pulis, umalis ka na. Wala kang ititira rito kahit isang kusing. Pinatigil ko na ang lahat ng credit cards mo, nilock ko na ang mga accounts mo at mula sa sandaling ito, hindi ka na empleyado ng Villanueva Group. Tumingin si Teresa kay Marco naghahanap ng kakampi. Marco, sabihin mo sa kanya, alam mong ako ang nagbayad ng mga utang mo noong nakaraang taon para hindi ka makulong. Alam mong ako ang nagtrabaho para sa inyong dalawa habang nagpapakasasa kayo sa luho. Napayuko lang si Marco at lalong umiwas ng tingin. Pasensya na ate. Pero ang sabi ni Celeste, may mga pirma mo raw sa mga packing vouchers. Hindi ko akalain na magagawa mo yon kay Papa. Parang gumuho ang mundo ni Teresa. Ang pagtatraidor ng mga kapatid na itinuring niyang tunay na pamilya ay mas masakit pa kaysa sa kamatayan ng kanyang ama. Sa sandaling iyon napagtanto niya na ang lahat ay bahagi ng isang planong matagal nang binuo. Hinintay lang nila na mawala ang tanging taong nagtatanggol sa kanya. Security, tawag ni Celeste sa 2 lalaking nakatayo sa pintuan. Ilabas na ang babaeng iyan.
At tiyakin ninyong wala siyang mailalabas na kahit anong gamit na pag-aari ng mga Villanueva. Lalapit na sana ang mga security guard nang itaas ni Teresa ang kanyang kamay. Huwag ninyo akong hahawakan. Marunong akong maglakad ng mag-isa. Kinuha ni Teresa ang kanyang lumang bag na nakapatong sa upuan. Sa loob nito ay naroon ang isang luma at kupas na kwaderno ang kanyang personal na ledger, kung saan niya itinatala ang bawat sentimo ng kumpanya mula noong nagsisimula pa lang sila ni Don Severino sa isang maliit na opisina sa palengke. Yun na lang ang natitira sa kanya. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, nararamdaman niya ang mga matatalim na tingin na tila sumusugat sa kanyang likod. Pagdating sa pintuan, lumingon siya ng huli kay Celeste. Maaaring nakuha mo ang bahay na ito, Celeste. Maaaring nakuha mo ang kumpanya at ang pera, sabi ni Teresa sa boses na malamig pa sa yelo. Pero ang katotohanan ay parang tubig. Gaano mo man subukang ikulong sa iyong mga palad, makakahanap ito ng paraan para lumabas. At kapag nangyari iyon, tandaan mo ang gabing ito. Isang malakas na kulog ang gumitla sa lahat ng hakbangin ni Teresa ang labas ng mansyon. Kasabay ng pagbagsak ng malakas na ulan sa Davao, ang pintuan ng kanyang tahanan sa loob ng 30 taon ay malakas na isinara sa kanyang likuran. Wala siyang sasakyan, wala siyang pera sa pitaka, kundi ilang daang piso na natira sa kanyang bulsa. Ang kanyang mamahaling sapatos ay agad na nabasa sa naputik ng kalsada. Ngunit habang yakap-yakap niya ang lumang kwaderno sa ilalim ng kanyang suot na blazer, naramdaman ni Teresa ang isang bagay na hindi kayang kunin ni Celeste. Ito ay ang galit na nagmula sa 30 taon ng pagtitiis. Naglakad siya sa gitna ng dilim at ulan, hindi alam kung saan pupunta. Ngunit sa bawat hakbang isang pangako ang nabubuo sa kanyang isipan. Hindi siya papayag na ang kanyang pangalan ay manatiling putik sa bibig ng mga taong pinakain niya. Huminto si Teresa sa tapat ng isang maliit na sari-sari store upang sumilong. Binuksan niya ang kanyang basang bag at tiningnan ng lumang kwaderno noong ama. Sa huling pahina may isang serye ng mga numero na isinulat ng kanyang ama. Bago ito mawalan ng malay, mga numerong hindi niya pinansin noon. Ngunit ngayon ay tila kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng tindahan. Hindi ito basta listahan ng utang. Hindi ito simpleng accounting. Ito ay isang mensahe. Hindi mo pa ako lubos na kilala, Celeste. Bulong ni Teresa sa sarili habang pinupunasan ng ulan sa kanyang mukha. Akala ninyo ay tapos na ako. Pero hindi ninyo alam na ang anak na pinalayas ninyo ang siyang may hawak ng susi sa lahat ng kasalanang pilit ninyong ibinabaon. Isang jeepney ang huminto sa kanyang tapat. Sumakay si Teresa, hindi lumingon sa mansyong nagniningning sa burol, kundi tumingin sa malayo sa daan patungo sa pier kung saan magsisimula ang kanyang paglalakbay. Pabalik sa nakaraan, na pilit itinago ng lahat. Ang dagundong ng ulan sa bubong ng jeepney ay tila mga palakpak na nanunukso sa pagbagsak ni Teresa. Nakaupo siya sa sulok yakap ang kanyang bag, habang ang ibang mga pasahero ay abala sa pag-iwas sa talsik ng tubig. Walang nakakaalam na ang babaeng basang-basa at namumutla sa tabi nila ay ang dating chief financial officer ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa Davao. Sa isang saglit ang lahat ng kinang ng kanyang buhay ay naglaho. Bumaba si Teresa malapit sa Sasa Wharf. Ang hangin mula sa dagat ay malupit na nunuot sa kanyang basang blazer. Sa kanyang pitaka may natitira na lamang siyang 500 piso. Isang halagang dati ay barya lang para sa kanya. Ngunit ngayon ay siyang magtatakda kung makakakain ba siya sa susunod na araw. Sinubukan niyang i-dial ang numero ni Daniel, ang dating operations manager ng kanilang hotel na tinanggal ni Celeste. 2 taon na ang nakakaraan. Si Daniel ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya, ang lalaking palaging nasa anino niya tahimik na nagmamalasakit. Daniel, halos pabulong na, sabi ni Teresa nang sagutin ang tawag. Ma'am Teresa, bakit ganyan ang boses niyo? Nasaan kayo? Bakas ang pag-aalala sa boses ng lalaki.
Wala na ako sa mansyon, wala na rin ako sa kumpanya. Daniel, kailangan kong umalis ng Davao. Pupunta ako sa Bohol. Doon sa lumang rest house na binanggit ni Papa noon. Bohol, ma'am, gabi na at malakas ang ulan. Hintayin niyo ako, susunduin ko kayo. Huwag na, Daniel, baka may sumusunod sa akin. Celeste is capable of anything. Magkita na lang tayo doon. May kailangan akong malaman. Pinutol ni Teresa ang tawag. Hindi niya kayang sabihin kay Daniel ang buong katotohanan na siya ay pinalayas na parang aso at tinawag na magnanakaw. Ang hiya ay mas mabigat pa kaysa sa gutom na nararamdaman niya. Samantala sa loob ng mainit at marangyang mansyon ng mga Villanueva, isang pagdiriwang ang nagaganap. Nagbukas ng isang bote ng mamahaling alak si Celeste. Sa harap niya nakalatag ang mga dokumentong kinuha niya mula sa opisina ni Teresa. Cheers, Marco! Nakangising sabi ni Celeste habang iniabot ang baso sa kapatid. Wala na ang sagabal, wala nang magbabantay sa bawat sentimong ginagastos natin. Si Marco ay nakatayo sa tapat ng bintana pinagmamasdan ng ulan. Celeste, kailangan ba talaga nating gawin to si Ate Teresa? Siya ang nagpalaki sa atin nung namatay si Mama Elena. Siya ang nagtrabaho para sa lahat ng ito. Huwag kang maging mahina, Marco. Bulyaw ni Celeste, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa inggit. Hindi siya pamilya. Anak siya sa labas. Isang mantsa sa pangalan ni Papa. At huwag mong kakalimutan ang mga utang mo sa kasino ang dahilan kung bakit kailangan natin ang control sa kumpanya. Kung hindi natin siya tinanggal sa kulungan ang bagsak mo, napayuko si Marco. Ang utang na loob niya sa kapatid ay naging tanikala na pumipigil sa kanya na magsalita para sa katotohanan. Ano nang plano mo? Tanong ni Marco. Sisiguraduhin kong wala siyang babalikan, deka, sagot ni Celeste habang kinitil ang apoy ng kanyang sigarilyo sa isang ashtray. Lahat ng files niya, lahat ng records na hawak niya sa hotel ipasunog mo. Ngayon din. Ayokong may matira kahit isang bakas ng pangalan niya sa Villanueva Group. Sa loob ng isang luma at maingay na ferry patungong Bohol, nakaupo si Teresa sa gitna ng mga kargamento. Binuksan niya ang kanyang lumang kuwaderno. Ang mga pahina ay bahagyang nabasa, ngunit ang tinta ng kanyang ama ay malinaw pa rin. Binasa niyang muli ang mga numero sa huling pahina. 09-1172 BHL BHL, Bohol, bulong ni Teresa, Elena. Nanigas si Teresa. Ang pangalan ng ina ni Celeste at Marco ay Elena, ang yumaong may bahay ni Don Severino. Ngunit bakit may BHL sa tabi nito? Sa pagkakaalam ni Teresa, ang pamilya ni Elena ay mula sa Maynila. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero, isang tauhan sa hotel na lihim na tapat sa kanya. Ma'am Teresa, mag-iingat po kayo. Inutusan ni Ma'am Celeste ang mga maintenance na sunugin ang lahat ng gamit niyo sa office. Pati po ang mga personal niyo na records at pictures itinapon na sa incinerator. Burado na po ang lahat, ma'am. Nabitawan ni Teresa ang kanyang phone sa sahig ng ferry. Ang kanyang buong pagkatao, ang 30 taon ng serbisyo, ang mga parangal, ang mga alaala ng kanyang pagsisikap ay nilalamon na ng apoy sa Davao. Wala na siyang dokumentong magpapatunay kung sino siya sa kumpanyang iyon. Ngunit habang tinitingnan niya ang lumang kwaderno, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Mali ka, Celeste," sabi niya sa gitna ng ingay ng makina ng barko. "Hindi mo kayang sunugin ang katotohanan dahil ang katotohanan ay hindi nakasulat sa mga papel na hawak mo. Nakasulat ito sa bawat sentimong hindi mo alam kung saan nanggaling." Yumakap si Teresa sa kanyang sarili habang ang ferry ay humahampas sa malalaking alon. Sa bawat paglayo ng barko sa Davao, nararamdaman niya ang pagpitas ng huling hibla ng kanyang pasensya. Siya si Teresa Villanueva, ang babaeng itinuring na anak sa labas, ang babaeng pinagnakawan ng dangal. Ngunit sa ilalim ng kanyang pagod na anyo, ang isang CFO ay nagsisimula na mag-compute ng isang bagong formula.
Isang formula para sa paniningil. Lumong-lumo ang katawan ni Teresa nang tumapak siya sa semento ng Tagbilaran Pier. Ang sikat ng araw sa Bohol ay tila nanunukso masyado itong maliwanag para sa isang babaeng ang mundo ay katatapos lang gumuho. Bit-bit ang kanyang basang bag at ang tanging kuwadernong natitira nagmukha siyang isang ordinaryong matandang babaeng naliligaw malayo sa imahe ng isang makapangyarihang CFO na kinatatakutan sa mga boardroom ng Davao. Sumakay siya ng tricycle patungo sa Baclayon. Doon sa isang liblib na bahagi malapit sa lumang simbahan, matatagpuan ang isang maliit na bahay bakasyunan na binanggit ng kanyang ama ilang buwan bago ito pumanaw. Dito muna ako, Papa. Bulong niya habang binubuksan ang kinakalawang na tarangkahan. Ang bahay ay hindi mansyon. Isa lamang itong simpleng bungalo na napapalibutan ng mga puno ng niyog at amoy ng dagat. Ngunit para kay Teresa ito ang kanyang kuta. Matapos ang isang mabilis na paligo at isang tasang mainit na kape na binili niya sa kanto, inilatag ni Teresa ang lumang kwaderno sa hapagkainan. Bilang isang eksperto sa mga numero, alam niya na ang bawat pagkakamali sa balanse ay may kwentong itinatago. Binuksan niya ang mga pahina mula noong taong 1990, ang taon kung kailan ipinanganak si Celeste. Dito nagsimula ang lahat, wika niya sa sarili. Ginamit niya ang kanyang CFO brain. Sinimulan niyang i-analyze ang mga entry sa ilalim ng pangalang Special Maintenance Project E. Sa loob ng 30 taon buwan-buwan ay may perang inilalabas si Don Severino mula sa kanyang personal na pondo. Ang halaga ay hindi nagbabago, parang isang pensyon. Ngunit nang tignan ni Teresa ang code na 09-11-72-BHLELN, napansin niya ang isang anomalya. September 11, 1972, pagkalkula niya, ito ang petsa ng malaking bagyo sa Bohol at ang halagang inilalabas ni Papa. Bakit tumaas ito ng husto nung taong namatay ang aking tunay na ina? Sa gitna ng kanyang pagsusuri, may napansin siyang isang tila doble na pahina sa likod ng kwaderno. Maingat niya itong hinati gamit ang isang maliit na kutsilyo. Doon may nakasingit na isang lumang resibo ng bank transfer at isang kupas na litrato. Nanigas ang mga daliri ni Teresa. Ang litrato ay kuha sa harap ng simbahan ng Baclayon. Naroon ang kanyang ama, mas bata at mukhang masaya katabi ang isang babaeng kamukhang-kamukha ni Celeste. Ngunit ang babae sa litrato ay hindi ang Doña Elena na nakilala ni Teresa sa Davao. Ang babaeng ito ay nakasuot ng simpleng duster, may hawak na sanggol at may bakas ng hirap sa mukha. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maikling mensahe sa penmanship ng kanyang ama. Patawarin mo ako, Teresa. Ang iyong katotohanan ay mas mabigat kaysa sa kasalanan. Ang batang ito ang magiging krus mo, pero siya rin ang susi sa iyong kaligtasan. Susi, nanginginig na tanong ni Teresa. Mabilis niyang tiningnan ang resibo ng bank transfer. Ang account name ay hindi Elena Villanueva. Ito ay Elena Magsaysay, isang pangalang ngayon lang niya narinig. At ang address na nakasulat, isang maliit na barangay sa Panglao, Bohol. Biglang may kumatok ng malakas sa pintuan. Halos tumalon ang puso ni Teresa sa kaba. Agad niyang itinago ang kwaderno sa loob ng kanyang damit. Kumuha siya ng isang kutsilyo sa kusina, handang itaya ang buhay. Sino yan? Sigaw niya. Ma'am Teresa, ako ito si Daniel. Nabitawan ni Teresa ang kutsilyo at mabilis na binuksan ang pinto. Si Daniel ay nakatayo roon, pawisan, may dalang backpack at may bakas ng takot sa mga mata. Daniel, paano mo ako nahanap? Hindi mahalaga yon, ma'am. Ang mahalaga ay nakaalis ako ng Davao bago pa ako harangin ng mga tauhan ni Celeste. Hingal na sabi ni Daniel, Ma'am, kailangan nating kumilos ng mabilis. Nalaman na ni Celeste na narito kayo sa Bohol. Ibinenta na niya ang impormasyong iyon sa isang local agency rito para hanapin kayo. At may mas malalang balita. Ano yun? Ang kumpanya, isinasanla na ni Celeste ang main hotel sa Davao sa isang foreign investor.
Gagamitin niya ang pera para bayaran ang mga utang ni Marco at para tuluyan ng burahin ang legacy ni Don Severino. Kapag napirmahan ang contract sa susunod na linggo, wala na tayong mababalikan. Tumingin si Teresa sa malayo sa dagat na asul at payapa habang sa loob niya ay bumubuo ang isang plano. Ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi niya mapipirmahan ang contract na yan, Daniel. Sabi ni Teresa habang inilalabas ang litrato ni Elena Magsaysay. Dahil ang babaeng nasa litratong ito, siya ang ebidensya na si Celeste ay hindi isang Villanueva. Siya ay isang kasinungalingang binuo ni Papa at panahon na para tapusin ang palabas. Anong ibig niyong sabihin, Ma'am? Kailangan nating hanapin si Elena Magsaysay at kailangan nating gawin iyon bago tayo mahanap ng mga tauhan ni Celeste. Sa sandaling iyon, ang CFO ng Davao ay wala na. Ang narito ngayon ay isang babaeng handang sunugin ang lahat para lang sa katotohanan. Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Panglao ay may halong amoy ng asin at laya. Para kay Teresa na sa loob ng 30 taon ay nakakakulong sa mga di-aircon na opisina at amoy ng mga mamahaling pabango sa boardroom, ang amoy na ito ay bago masakit sa ilong, ngunit nakagigising ng diwa. Ma'am, heto muna. Kumain muna kayo. Untag ni Daniel habang inilalapag ang 2 pirasong puso, hanging rice, at pritong isda sa ibabaw ng isang lumang mesa sa maliit na kubo na kanilang inuupahan malapit sa pampang. Tumingin si Teresa sa simpleng pagkain. Walang pilak na kubyertos, walang mamahaling bino. Ngunit nang subukan niyang kumain gamit ang kanyang mga kamay, tila doon lang siya huminga ng malalim. Daniel, alam mo bang sa loob ng 3 dekada hindi ko naranasang kumain nang hindi tinitingnan ng relo ko. Mapait ng ngiti ni Teresa. Laging may deadline, laging may meeting, laging may kailangang ayusin para kay Papa. Para kina Celeste. Ma'am Teresa, hindi niyo po kasalanan na naging mabuti kayong anak. Sagot ni Daniel, ang kanyang tinig ay puno ng respeto. Ang kasalanan ay nasa kanila dahil hindi nila nakita ang halaga ng sakripisyo niyo. Sakripisyo, pag-uulit ni Teresa. 50 taon na ako, Daniel. Kalahating siglo. Ngayon ko lang napagtanto na wala pala akong sariling buhay. Ang pangalan ko, ang pagkatao ko lahat, ay nakadikit lang sa pagiging isang Villanueva. At ngayong tinanggal nila ang pangalang iyon sa akin. Sino na lang ako? Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Teresa, isang simpleng kilos na nagbigay ng init sa nanlalamig na pakiramdam ng dating CFO. Kayo pa rin si Teresa, ang babaeng nagtayo ng imperyo mula sa wala. Hindi po ang apelyido ang nagbibigay ng halaga sa inyo, kundi ang talino at tapang nyo. Sandaling natahimik ang paligid, tanging ang hampas ng alon sa pampang ang naririnig. Sa puntong ito natanto ni Teresa na ang pagkawala ng lahat ng kanyang yaman ay ang naging daan para mahanap niya ang kanyang sarili. Salamat, Daniel. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin, bulong ni Teresa. Matapos ang kanilang tanghalian, sinimulan na nila ang paghahanap sa Barangay Danao sa Panglao. Naglakad sila sa gitna ng mga maliliit na sari-sari store, nagtatanong-tanong tungkol sa pangalang Elena Magsaysay. Elena Magsaysay, parang pamilyar ang pangalang yan, sabi ng isang matandang tindera habang nagtitimbang ng asukal. Yung labandera noon sa lumang resort, pero matagal na siyang wala rito. Saan po siya nagpunta? Mabilis na tanong ni Teresa, ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Ang balita ko, lumipat siya sa may gawing anda. May maliit na paupahan daw doon. Pero alam niyo, misteryosong babae yan si Elena. Minsan ay may dumadalaw sa kanyang marangyang sasakyan mula pa sa Mindanao. Akala nga namin ay may lihim siyang mayamang kamag-anak. Nagkatinginan sina Teresa at Daniel. Ang marangyang sasakyan mula sa Mindanao ay walang iba kundi ang anino ni Don Severino. Pero babala ko lang sa inyo, dagdag ng matanda. Huwag kayong basta-basta magpapakita sa kanya kung wala kayong pahintulot. May mga bantay ang babaeng iyon. Anong klaseng bantay? Tanong ni Daniel. Mga lalaking nakaitim. Hindi sila taga rito.
Parang mga security guard na laging nakamasid sa paligid ng bahay niya. Kinabahan si Teresa. Kung may mga security guard na nagbabantay kay Elena, ibig sabihin ay hindi lang ito basta lihim ng kanyang ama. Ito ay isang presong binabayaran para manahimik. O kaya naman ito ay isang protection laban sa isang taong ayaw lumabas ang katotohanan. Celeste, bulong ni Teresa. Alam ni Teresa na kung nalaman ni Celeste ang tungkol kay Elena, hindi lang ito basta pananakot. Maaring ang buhay ni Elena ang nakataya. Daniel, kailangan nating makarating sa anda bago pa sila makakakilos. Sabi ni Teresa, habang mabilis na naglalakad pabalik sa kalsada. Ngunit bago pa sila makasakay ng tricycle, isang itim na SUV ang dahan-dahang huminto sa tapat nila. Bumaba ang bintana nito at isang pamilyar na mukha ang sumilip. Hindi ito si Celeste. Hindi rin ito si Marco. Ito ay ang abogado ng pamilya Villanueva, si Atty. Aranas, ang lalaking nagbasang huling habil ni Don Severino na nagpaalis kay Teresa. Ma'am Teresa, sabi ng abogado sa isang malamig na tono. Masyado na kayong malayo sa Davao. Pinapunta ako rito ni Celeste para ibigay ang huling babala. Ibigay niyo ang kwaderno at bibigyan kayo ng sapat na pera para mamuhay ng tahimik sa ibang bansa. Pero kung magpapatuloy kayo sa paghahanap kay Elena, hindi na ako makakasiguro sa kaligtasan ninyo at lalo na ng kasama ninyo. Tumingin si Teresa sa abogado pagkatapos ay kay Daniel na handa ng sumugod. Sa halip na matakot, itinuwid ni Teresa ang kanyang tindig. Ang CFO na sanay sa pressure ay bumalik. Sabihin mo kay Celeste at Atty. Aranas, yung mga numero sa kwadernong ito ay hindi nagsisinungaling. At kapag natapos ko ang aking audit, hindi lang ang pera ang kukunin ko sa kanya. Kukunin ko ang lahat ng bagay na ninakaw niya sa akin simula sa aking pangalan. Mabilis na itinaas ng abogado ang bintana at humarurot ang sasakyan. Ma'am, alam na nila ang posisyon natin dun kaba ni Daniel. Alam ko ang sagot ni Teresa. Ibig sabihin natatakot sila. Daniel, tara na. Sa Anda tayo pupunta. Ang bayan ng Anda ay tila dulo ng mundo. Ang mga kalsada ay napapalibutan ng makapal na kagubatan at ang dagat ay tila mas malalim, mas madilim. Sa isang liblib na dulo ng barangay nakatayo ang isang maliit na bahay na yari sa semento, ngunit halatang napabayaan na. Walang security guard na nakaitim, walang marangyang sasakyan. Tanging ang katahimikan ng hapon at ang huni ng mga kuliglig ang sumalubong kina Teresa at Daniel. Ma'am, mag-iingat kayo. Bulong ni Daniel habang dahan-dahang lumalapit sa pinto. Kumatok si Teresa isang beses, dalawa. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng tuyot ang balat puti na ang buhok at ang mga mata ay puno ng tila walang katapusang takot. Siya ang babae sa litrato ngunit wala na ang anumang bahid ng ganda. Ito si Elena Magsaysay. Nang makita ni Elena si Teresa, tila nakakakita siya ng multo. Nanginig ang kanyang mga labi at napahawak siya sa hamba ng pinto. Severino, utal niya. Hindi ako si Severino, Elena, malamig na sagot ni Teresa. Ako si Teresa, ang anak ng lalaking binayaran ka para manahimik sa loob ng 30 taon. Napaupo si Elena sa sahig at nagsimulang humikbe. Dumating na kayo. Alam ko darating ang araw na ito. Hindi habang buhay kayang itago ng pera ang amoy ng lupa. Pumasok sina Teresa sa loob ng bahay. Amoy alikabok at gamot ang loob nito. Inilabas ni Teresa ang kwaderno at ang litrato. Elena, sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ba talaga sina Celeste at Marco? At bakit buwan-buwan ay nagpapadala sa iyo si Papa ng pera? Huminga ng malalim si Elena, tila inihahanda ang sarili sa pagbitiw ng isang pasabog na tatapos sa lahat. Hindi ka anak sa labas, Teresa. Simula ni Elena ang boses ay nanginginig. Ikaw ang tanging tunay na anak ni Severino sa kanyang legal na asawa na namatay sa aksidente sa dagat. Ikaw ang tanging lehitimong tagapagmana ng lahat. Nanigas si Teresa. Ang hinala niya ay totoo, ngunit ang marinig ito ng direkta ay parang isang saksak sa puso. Kung ganoon, sino sina Celeste at Marco? Sila ang mga anak ko.
Pag-amin ni Elena habang nakayuko, nung nagtatrabaho pa ako bilang katulong sa inyo, nagkaroon kami ng ugnayan ni Severino. Pero bago pa man ako nabuntis, may asawa na ako rito sa Bohol. Sina Celeste at Marco. Hindi sila dugo ni Severino. Anak sila ng asawa kong Lasengo na namatay sa aksidente. Tumayo ang mga balahibo ni Teresa. Kung hindi sila dugo ni Papa, bakit sila ang kinilala niya? Bakit sila ang ginawa niyang mga anak? Dahil sa hiya, Teresa, iyak ni Elena. Ayaw ni Severino na malaman ng lipunan sa Davao na ang kumpanyang itinatayo niya ay may bahid ng skandal. Noong panahong iyon, sikat na sikat ang pamilya niyo. Nang mamatay ang asawa niya, kinuha niya ako bilang kabit para lang mapagtakpan ang katotohanan. Pero nang magkaroon ng malaking problema sa negosyo, gumawa siya ng paraan. Kinilala niya sina Celeste at Marco bilang kanyang mga anak para ipakita na mayroon siyang buong pamilya. Itinago niya ako rito sa Bohol at binayaran para mawala sa buhay nila. Kinuha niya ang mga anak mo at itinuring na tunay na Villanueva. Bulong ni Teresa ang kanyang boses ay puno ng pait. At ako, ang tunay niyang anak, ang ginawa niyang anak sa labas, sa mata ng lahat para lang hindi lumabas ang katotohanan tungkol sa inyo. Patawad, Teresa. Patawad pagsusumamo ni Elena. Napilitan lang si Severino. Mahal ka niya pero mas mahal niya ang dangal ng pangalan niyo. Ang akala niya maiintindihan mo balang araw. Dangal, tuwa ni Teresa, isang tawang puno ng galit at sakit. Ipinagpalit niya ang sarili niyang anak para sa isang peking dangal. Hinayaan niyang apihin ako ni na Celeste sa loob ng 3 dekada. Ma'am Teresa, mahinang tawag ni Daniel na tila hindi rin makapaniwala sa narinig. Ngunit may isang bagay na hindi pa malinaw kay Teresa. Kung alam ni Papa ang lahat ng ito, bakit sa huling habilin niya ay ibinigay niya ang lahat kay Celeste? Bakit niya ako tinalikuran bago siya mamatay? Tumingin si Elena ng diretso sa mga mata ni Teresa, isang tingin na puno ng takot. Hindi ka tinalikuran ni Severino, Teresa. Sa katunayan, tinangka niyang ayusin ang lahat bago siya namatay. Pero may nalamang lihim si Celeste. Anong lihim? Alam ni Celeste ang lahat. Bulong ni Elena. Matagal na niyang nalaman na hindi siya Villanueva. Nahanap niya ang mga lumang sulat ko kay Severino noong bata pa siya. Ginamit niya iyon para i-blackmail ang tatay mo. Pinagbantaan niya si Severino. Nasisirain niya ang kumpanya at ang reputasyon nito kung hindi siya ang gagawing tagapagmana. Napatigil ang paghinga ni Teresa. Ibig mong sabihin, alam ni Celeste na hindi niya tunay na tatay si Papa. Oo, sagot ni Elena. At alam din niya na ikaw ang tunay na lehitimong anak. Iyon ang dahilan kung bakit galit na galit siya sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kanyang paalisin at ipahiya dahil natatakot siya na balang araw malalaman mo ang totoo at mawawala sa kanya ang lahat. Bumagsak ang balikat ni Teresa. Ang 30 taon ng kanyang paghihirap, ang lahat ng pait na tinanggap niya mula kay Celeste ay dahil lamang sa isang malaking kasinungalingan na matagal na palang alam ng kanyang kaaway. Sa labas, muling narinig ang tunog ng isang sasakyan. Isang itim na SUV. Nahanap na nila tayo, sabi ni Daniel habang sumisilip sa bintana. Tumingin si Teresa kay Elena pagkatapos ay sa kwadernong hawak niya. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na lang basta galit ng isang anak na inapi. Ito't na ang galit ng isang babaeng ninakawan ng kanyang buong pagkatao. Daniel, kunin mo ang lahat ng gamit ni Elena. Isasama natin siya. Utos ni Teresa sa boses na wala ng bahid ng pag-aalinlangan. Pero ma'am, baka mapanganib. Hindi na ako tatakbo, Daniel, putol ni Teresa habang tumatayo ng tuwid. Kung gusto ni Celeste ng giyera para sa pangalang Villanueva, ibibigay ko sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, hindi numero ang gagamitin ko. Gagamitin ko ang katotohanang matagal niyang sinubukang ibaon sa lupa. Mabilis ang mga pangyayari.
Hindi pa man nakakabawi si Teresa sa bigat ng revelasyon ni Elena, ang ingay ng mga gulong sa labas ay tila isang hatol ng kamatayan. 3 lalaking nakasuot ng barong at shades ang bumababa mula sa itim na SUV. Hindi sila mukhang mga bodyguard lamang. Sila ay mga taong sanay sa dahas. Biglang tumunog ang cellphone ni Teresa. Isang hindi kilalang numero, ngunit alam niya kung sino ang nasa kabilang linya. "Hello, ate." Ang boses ni Celeste ay kasing lamig ng bangkay. "Nandyan pala ang nanay ko. Bakit hindi mo sinabi? Sana ay sabay tayong bumisita sa kanya." "Celeste, alam ko na ang totoo." Nanginginig ang boses ni Teresa sa galit. "Alam ko na kung sino ka talaga. Alam ko ang ginawa mo kay Papa." Isang matalim na tawa ang sumagot sa kanya. "Alam mo na pala, Eddie, mabuti. Mas madali ang usapan. Ibigay mo sa mga tao ko si Elena at ang kwaderno ni Papa at hahayaan kitang mabuhay ng payapa sa kung saang lungga mo gusto. Pero kapag nagmatigas ka, isasama ko ang bangkay ni Elena sa ililibing nating sekreto." "Huwag mong sasaktan ang nanay mo, Celeste. Wala siyang kasalanan," sigaw ni Teresa. "Nanay, wala akong nanay na labandera, Teresa. Ang nanay ko ay si Doña Elena Villanueva, ang asawa ng bilyonaryong si Severino. Ang babaeng nasa loob ng bahay na yan ay isang mantsa na dapat nang burahin." Pinutol ni Celeste ang tawag, kasabay nito ang malakas na pagtalsik ng pinto ng bahay ni Elena. "Ma'am, sa likod takbon," sigaw ni Daniel habang hinaharang ang unang lalaking pumasok. Hinila ni Teresa ang nanghihinang si Elena patungo sa kusina. Ang kanyang puso ay tila lalabas sa dibdib, ngunit ang takot ay napalitan ng adrenaline. Narinig niya ang kalabog ng mga katawang nagbubuno sa sala. Si Daniel, kahit mas maliit, ay lumalaban ng buong tapang. Ilabas niyo ang matanda, bulyaw ng isa sa mga lalaki. Habang palabas sila sa pinto sa likod, isang lalaki ang humarang sa kanila. Hawak nito ang isang bakal na pamalo. Sasaktan na sana nito si Elena nang biglang sumulpot si Daniel at sinalo ang hampas gamit ang kanyang balikat. Isang malakas na lagutok ang narinig ni Teresa. "Daniel!" sigaw ni Teresa nang makitang bumagsak ang lalaki na mimilipit sa sakit, pero hindi pa rin binibitawan ang binti ng kalaban. "Takbo na." "Ma'am, huwag kayong hihinto," sigaw ni Daniel habang dinadagil ang lalaki para hindi ito makahabol. Sa kabutihang palad, ang luma at karag-karag na van na inarkila ni Daniel ay nakaparada sa likod ng bahay. Buong lakas na itinulak ni Teresa si Elena sa loob at sumunod siya sa driver's seat. Hindi siya sanay magmaneho ng manual, ngunit sa gitna ng panganib ang bawat galaw niya ay tila idinidikta ng instinto. "Daniel, sakay," sigaw ni Teresa. Pilit na gumapang si Daniel patungo sa van habang hinahabol ng mga lalaki. Halos maipit ang kanyang kamay sa pinto nang humarurot si Teresa palayo na iiwan ang mga lalaking nagmumura sa gitna ng alikabok ng anda. Nang makalayo na sila, itinigil ni Teresa ang van sa isang madilim na bahagi ng kalsada sa ilalim ng mga puno ng niyog. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa manibela. Daniel, okay ka lang ba?" tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Si Daniel ay nakasandal sa upuan na mumutla at pawisan. Ang kanyang balikat ay tila wala sa pwesto at may dugo sa kanyang braso dahil sa pagkakaumpog sa semento. "Ayos lang po ako, ma'am. Ang mahalaga ligtas si Elena," mahinang sagot ni Daniel, pilit nang ngumingiti sa kabila ng sakit. Si Elena naman ay nakakubli sa sulok ng van, umiiyak at nagdarasal. "Patawarin niyo ako. Dahil sa akin napahamak kayo." Tumingin si Teresa sa 2 taong kasama niya. Isang matandang babaeng biktima ng sistema at isang lalaking itinaya ang buhay para sa kanya. Doon niya naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang dangal. Tungkol na ito sa kaligtasan ng mga taong nagmamahal sa kanya. "Daniel, hindi tayo pwedeng bumalik sa rest house. Alam na nila kung nasaan tayo," sabi ni Teresa habang pinupunasan ng pawis sa no.
Saan tayo pupunta, ma'am? Tanong ni Daniel. Tumingin si Teresa sa lumang kwaderno na nasa dashboard. Ang huling code sa ilalim ng ELN ay may kasamang mga numero na tila isang petsa at isang location. CAD DVO08. Babalik tayo sa Davao, determinadong sabi ni Teresa. Ano po mampugad ng mga lobo ang Davao, papatayin nila kayo doon? Gulat na reaksyon ni Daniel. Iyon ang akala nila. Sagot ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding talino. Nasa Davao ang lahat ng ebidensya. Nasa loob ng mansyon ang mga dokumentong kailangan natin para mapatunayan na peke ang diwa ni Celeste. At sa susunod na linggo ang Kadayawan Festival. Maraming tao, maraming gulo. Iyon ang pinakamagandang oras para pumasok ng hindi napapansin. Hinawakan ni Teresa ang kamay ni Daniel. Daniel, kailangan nating dalhin si Elena sa isang ligtas na lugar sa Davao. Isang lugar na hindi aakalain ni Celeste na pupuntahan natin. Saan po? Sa bahay ni Daniel, ngiti ni Teresa. Sa bahay mo, Daniel. Doon sa lumang apartment mo sa Agdao. Hindi nila isiping babalik tayo sa mismong lugar na malapit sa kanila. Habang nagmamaneho si Teresa pabalik sa pantalan, tila nagbabago ang kanyang anyo. Ang takot ay natunaw at ang naiwan ay ang malamig at kalkuladong isipan ng isang CFO. Alam ni Celeste ang lahat, pero may isang bagay siyang nakalimutan. Si Teresa ang nagpatakbo ng kumpanya sa loob ng 30 taon. Alam niya ang bawat butas, bawat sekreto at bawat anino ng pamilya Villanueva. Humanda ka, Celeste, bulong ni Teresa sa hangin. Dahil sa Kadayawan, hindi lang sayaw ang makikita mo. Makikita mo ang pagbagsak ng kahariang itinayo mo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Hanggang ingay ng mga tambol para sa nalalapit na indak-indak sa kadalanan ay dinig hanggang sa loob ng luma at masikip na apartment ni Daniel sa Agdao. Sa labas, makulay ang mga kalsada ng Davao, puno ng mga palamuting prutas at bulaklak para sa Kadayawan Festival. Ngunit sa loob ng 4 na dingding na iyon, ang tanging kulay ay ang takot at ang determinasyon. Tiisin mo lang, Daniel, mahinang sabi ni Teresa habang nililinis ang sugat sa balikat ng lalaki gamit ang alcohol. Napangiwi si Daniel pero hindi dumaing. Sa kabilang silid, mahimbing nang natutulog si Elena matapos ang mahabang biyahe mula sa Bohol. Nakabalat kayo sila, si Teresa ay nakasuot ng simpleng duster, nakapusod ang buhok at may salamin. Malayo sa sophisticadong CFO na nakikita sa mga magazine noon. Ma'am, hindi po ako nag-aalala sa sugat ko, sabi ni Daniel. Ang inaalala ko ay si Marco. Sigurado ba kayong makikipagkita siya sa inyo? Baka ituro niya tayo kay Celeste. Kilala ko ang kapatid ko, Daniel. Sagot ni Teresa habang itinatali ang benda. Si Marco ay mahina, ngunit hindi siya masama. Takot siya kay Celeste dahil sa mga utang niya, pero mahal niya si Papa. At kapag nalaman niya ang katotohanan tungkol kay Elena, hihinto ang mundo niya. Kinagabihan sa isang maliit at madilim na karinderya malapit sa People's Park, nakaupo si Teresa sa pinakasulok. Nakayuko siya kunwaring kumakain ng lugaw. Maya-maya isang lalaking naka-hoodie at balisa ang pumasok at naupo sa tapat niya. Si Marco. At bulong ni Marco, ang boses ay nanginginig. Bakit ka bumalik? Papatayin ka ni Celeste kapag nalaman niyang nandito ka. May mga tauhan siya sa bawat kanto ng Davao ngayon. Hinangat ni Teresa ang kanyang tingin. Marco, tingnan mo ako. Mukha ba akong magnanakaw sa paningin mo? Sa loob ng 30 taon, pinrotektahan ko kayo. Binayaran ko ang bawat pagkakamali mo. Akala mo ba gagawin ko yon kung balak ko kayong pagnakawan? Napayuko si Marco, halatang nakonsensya. Alam ko, ate. Pero ang mga dokumento, ang pirma ni Papa, lahat ay laban sa'yo. Dahil peke ang lahat ng yun, Marco. At may isa pa akong gustong ipakita sa'yo. Inilabas ni Teresa ang lumang litrato ni Elena magsaysay mula sa kanyang bag at idiniin ito sa mesa patungo kay Marco. Nang makita ni Marco ang larawan, nanlaki ang kanyang mga mata. Sino ito? Bakit kamukha siya ni Celeste at bakit
Bakit parang pamilyar siya sa akin? Siya ang tunay nating ina Marco, diretsahang sabi ni Teresa. Si Elena magsaysay. Buhay siya, narito siya sa Davao ngayon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marco. Ano hindi? Namatay si Mama nung bata pa tayo, sabi ni Papa. Nagsinungaling si Papa para protektahan ang dangal ng pamilya. At nagsisinungaling si Celeste sa iyo ngayon para kontrolin ka. Mabilis na sabi ni Teresa. Marco, hindi kayo Villanueva ni Celeste. Anak kayo ni Elena sa asawa niyang labandero sa Bohol. Si Papa. Kinuha lang kayo para magmukhang buo ang pamilya niya. Hindi totoo yan. Tumayo si Marco, halos matumba ang upuan. Totoo ito, Marco. At alam yon ni Celeste. Kaya niya ako pinalayas dahil ako ang tanging lehitimong anak. Natatakot siyang makuha ko ang lahat at mawalan kayo ng pera. Pero tingnan mo, ang ginagawa niya ngayon, isinasanla niya ang hotel sa mga dayuhan. Kapag nakuha na niya ang pera, sa tingin mo ba, ay ititira ka niya, iiwan ka niya sa utang mo, Marco. Napaupo si Marco, ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at sakit. Kaya pala palagi niyang sinasabi na huwag akong makikinig sa'yo. Kaya pala minamadali niya ang pagbebenta sa Samal property. Marco, kailangan ko ang tulong mo. Hinawakan ni Teresa ang kamay ng kapatid. Nasa bahay sa Samal ang tunay na diwa ni Papa. Alam ko may iniwan siyang mensahe sa akin doon. Tulungan mo akong makapasok bago makuha ni Celeste ang pirma ng mga investors sa gabing parangal ng Kadayawan. Tumingin si Marco kay Teresa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Teresa ang batang kapatid na dati ay humihingi ng tulong sa kanya tuwing nadadapa ito. Ate, gagawin ni Celeste ang lahat para pigilan kay babala ni Marco. Sa susunod na 2 araw, ililipat na niya ang lahat ng mahahalagang dokumento mula sa vault ng mansyon patungo sa hotel para sa signing. Iyon ang huling pagkakataon mo. Sapat na yon, Marco, sabi ni Teresa habang tumatayo. Salamat. Bago lumabas si Marco, lumingon siya. Ate, totoo ba? Totoo bang narito si nanay? Tumango si Teresa. Ligtas siya at gusto kanyang makita. Lumakad palayo si Marco na may bigat sa balikat habang si Teresa naman ay nanatili sa dilim. Ngunit sa kabila ng kalsada, isang lalaking nakasakay sa motorsiklo ang dahan-dahang nag-alis ng helmet habang nakatingin sa karinderya. Inilabas niya ang kanyang radyo. Target spotted. Kasama niya ang kapatid niya. Anong gagawin namin? Ang sagot mula sa kabilang linya ay maikli at malupit. Huwag niyo silang hahayaang makarating sa Samal. Tapusin niyo na yan. Malamlam ang ilaw sa loob ng maliit na apartment sa Agdao habang nakalatag sa mesa ang lumang kwaderno ni Don Severino. Sa paligid ni Teresa ang mga pader ay tila sumisikip habang sinusubukan niyang lutasin ang huling palaisipan ng kanyang ama. Sa labas ang ingay ng paghahanda para sa rurok ng Kadayawan ay tila isang orasan na mabilis na tumitibok. Ma'am, kanina pa kayo nakatitig sa mga numerong yan. Untag ni Daniel habang inaayos ang kanyang benda sa balikat. Sigurado ba kayong code yan? Bilang isang accountant, Daniel, natutunan ko na ang mga numero ay hindi kailanman nagsisinungaling. Ang mga tao, pero ang balanse, laging may katotohanan sa dulo. Sagot ni Teresa, ang kanyang mga daliri ay sumusunod sa mga ukit ng tinta. 091172 BHLELN. Biglang napatigil si Teresa. 9/11/72, September 11, 1972. Yan ang kaarawan ko, Daniel. Yan ang araw na isinilang ako sa Bohol. At ang special maintenance, Project E na entry sa ledger. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina patungo sa taong 1990 ang taon kung kailan ipinanganak si Celeste. Ang entry dito ay tumuturo sa page 9, row 11, column 7. Ito ay hindi lang basta petsa. Ito ay coordinates. Kumuha si Teresa ng isang lumang mapa ng kanilang ancestral house sa Samal na laging nakatago sa likod ng kanyang kwaderno. Sa lumang library ni Papa sa Samal, mayroong malaking estante ng mga libro na gawa sa Nara. Ang bawat grid ng estante ay may numero. Page 9, row 11,
column 7. Yun ang pwesto ng isang lihim na vault. Pero ma'am, sigurado akong nahanap na yon ni Celeste kung doon lang nakatago, hinala ni Daniel. Hindi Daniel, dahil ang vault na yon ay hindi bubukas gamit ang susi o password. Bubukas lamang iyon kung ilalagay ang tamang bigat ng mga libro sa tamang pagkakasunod-sunod. Isang lumang mekanismo na itinuro sa akin ni Papa noong bata pa ako bilang isang laro. Hindi alam ni Celeste ang larong iyon. Dahil kailanman ay hindi siya naging interesado sa mga libro ni Papa, hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Sa gitna ng dilim, sumakay sila sa isang maliit na bangka mula sa malapit na pampang ng Agdao upang tumawid patungong Samal Island. Iniwan nila si Elena sa pangangalaga ng isang tapat na kapitbahay ni Daniel. Ang dagat ay tahimik, ngunit ang bawat hampas ng sagwan ay tila bahudyat ng paparating na unos. Pagdating sa mansyon sa Samal, ang paligid ay balot ng anino. Dahil abala ang lahat sa malaking selebrasyon sa main hotel sa Davao, tanging isang matandang caretaker na malabo na ang paningin ang naiwan. Madali silang nakapostit sa loob. Ang library ay amoy lumang papel at alikabok. Sa gitna ng kadiliman gamit ang flashlight ng cellphone, nahanap ni Teresa ang grid 9117. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang mga tamang libro. The Wealth of Nations, The Art of War, Meditations. Isa-isa niyang inayos ang mga ito ayon sa bigat na itinuro ng kanyang ama sa kanyang alaala. Nang mailagay niya ang huling libro, isang mahinang click ang narinig nila. Ang likurang bahagi ng istante ay dahan-dahang umatras, inilalantad ang isang maliit na bakal na kahon. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito naroon ang isang asul na folder na may selyo ng isang kilalang law firm sa Singapore, isang neutral na partido na hindi kayang bayaran ni Celeste. Ang tunay na huling habilin bulong ni Teresa habang binabasa ang mga unang talata. Dito ay malinaw na sinasabi ni Papa na ako ang tanging lehitimong tagapagmana ng 70% ng kanyang kabuuang yaman. At narito rin ang ebidensya ng DNA test na ginawa niya sa amin ni Celeste nang lihim bago siya mamatay. Si Celeste at Marco, hindi sila mga Villanueva. Naramdaman ni Teresa ang mainit na luhang gumugulong sa kanyang pisngi. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pag-amin ng kanyang ama na kahit sa gitna ng kanyang mga pagkakamali si Teresa ang kanyang tunay na karangalan. Ma'am, kailangan na nating umalis, si babala ni Daniel. Ngunit huli na, biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa library, nakakasilaw at nakakabigla. Mula sa pintuan pumasok ang isang nakangising Celeste, kasama ang 3 armadong lalaki at si Attorney Aranas. Ang galing mo talaga sa math, ate, pang-uyam ni Celeste habang nagpapalakpak ng marahan. Sabi ko na nga ba ang kwadernong iyon ang magdadala sa akin sa huling piraso ng puzzle. Salamat sa pagtulong sa akin na mahanap ang tanging bagay na makakasira sa buhay ko. Celeste, tapos na ang palabas mo. Hawak ko na ang katotohanan, matapang na sabi ni Teresa habang mahigpit na yakap ang asul na folder. Katotohanan. Ang katotohanan ay kung ano ang nakikita ng mga tao, Teresa. At ang makikita nila bukas ay ang balita na ang dating CFO ng Villanueva Group ay napatay sa isang robbery gone wrong sa sarili nilang mansyon sa Samal. Malamig na banta ni Celeste. Attorney Aranas, ihanda ang lighter. Gusto kong makita kung gaano kabilis matupok ang katotohanang iyan. Itinutok ng mga bodyguard ang kanilang mga baril kina Teresa at Daniel. Sa labas ng bintana, nakita ni Teresa ang mga itim na SUV na nakapalibot na sa buong mansyon. Wala silang matatakbuhan. Ang library na dati ay kanyang kuta ngayon ay tila magiging kanyang libingan. Ibigay mo sa akin ang folder na yan, Teresa. Utos ni Celeste, ang kanyang boses ay puno ng pagnanasang pumatay. O baka gusto mong maunang makita ang bangkay ng mahal mong si Daniel
Sa labas ng mansyon, ang batingaw ng mga tambol mula sa lungsod ay tila isang malayo at malabong paalaala ng mundong masaya. Ngunit sa loob ng library, ang hangin ay amoy pulbura at masangsang na balak ni Celeste. Ibigay mo sa akin ang folder, Teresa. Pag-uulit ni Celeste, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Isang kalabit lang ng daliri at magsasama kayo ni Papa sa kabilang buhay. Tiningnan ni Teresa ang folder na hawak niya ang 30 taon ng kanyang pagtitiis, ang katotohanang ninakaw sa kanya. Pagkatapos tumingin siya kay Daniel na kahit may baril na nakatutok sa ulo, ay nananatiling matatag ang tingin sa kanya. Alam mo, Celeste, mahinahon at malamig na simula ni Teresa. Sa accounting may tinatawag kaming double entry. Para sa bawat utang, dapat may katumbas na pambayad. Sa loob ng 30 taon, puro utang ang ibinigay mo sa akin. Utang na loob, utang na dangal, utang na pagmamahal. Ngayon, dumating na ang takdang panahon para sa singilan. Huwag mo akong madaan sa mga numero mo, sigaw ni Celeste, at naranas kunin ang folder. Lalapit na sana ang abogado nang biglang bumukas ng marahas ang pinto ng library. Hinihingal at nanlilisik ang mga mata, pumasok si Marco. Ngunit hindi siya mag-isa. Sa likod niya, inaalalayan niya ang isang babaeng nanghihina, pero pilit na naglalakad ng matuwid. Si Elena magsaysay. Nabitawan ni Celeste ang kanyang baril sa gulat. Ma'am Marco, anong ginagawa mo rito at bakit kasama mo ang babaeng yan? Siya ang nanay natin, Celeste. Boses ni Marco na puno ng pait. Nakita ko na siya. Nakausap ko na siya. Alam ko na ang lahat ng kasinungalingan mo. Wala akong nanay na ganyan. Sigaw ni Celeste, mabilis na pinulot ang baril at itinutok kay Elena. Isa siyang mantsa at ikaw, Marco, napakahina mo. Mas gusto mo pang maging anak ng isang labandera kaysa maging tagapagmana ng mga Villanueva. Mas gusto ko pang maging anak ng labandera kaysa maging halimaw na katulad mo, Celeste. Sigaw ni Marco habang humaharang sa harap ni Elena. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Daniel ang pagkakataon. Siniko niya ang bodyguard na may hawak sa kanya at mabilis na hinila si Teresa patungo sa likod ng malaking Nara desk. Walang aalis ng buhay rito. Sa sobrang desperasyon, itinulak ni Celeste ang isang gasera sa ibabaw ng mesa, patungo sa mga kortina. Kung hindi mapapasa akin ang kumpanyang ito, walang makakakuha nito. Susunugin ko ang lahat. Mabilis na kumalat ang apoy sa tuyong kahoy ng library. Ang mga lumang libro na naglalaman ng kasaysayan ng pamilya ay isa-isang nilamon ng apoy. Nagpanik ang mga bodyguard at si Atoyin Aranas mabilis na nagsitakbo palabas upang isalba ang sariling buhay. Ang folder. Tili ni Celeste, pilit na inaabot ang asul na folder na nalaglag sa gitna ng naglalagablab na sahig. Celeste, lumabas na tayo, mamamatay tayo rito. Sigaw ni Marco habang hinihila si Elena palabas. Ngunit hindi nakikinig si Celeste. Para sa kanya ang papel na iyon ng kanyang buhay. Sa kanyang pagmamadali, naipit ang kanyang mamahaling gown sa bumagsak na istante ng libro. Teresa, tulungan mo ako. Sigaw ni Celeste, ang kanyang mukha ay puno na ng uling at luha. Tumingin si Teresa sa kanyang kapatid, ang babaeng nagpahirap sa kanya, ang babaeng pumatay sa dangal ng kanyang ama. Sa isang sandali nakita niya ang takot sa mga mata nito. Hindi siya pwedeng maging katulad ni Celeste. Daniel, tulungan mo ako. Sigaw ni Teresa. Sa gitna ng makapal na usok, buong lakas na binuhat ni na Teresa at Daniel ang estante upang makawala si Celeste. Hinablot ni Teresa ang asul na folder mula sa gilid ng apoy, kahit na bahagya ng nasunog ang dulo nito. Takbo. Hila ni Daniel sa kanila. Eksaktong paglabas nila ng mansyon, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong library. Ang ancestral house ng mga Villanueva sa Samal ay dahan-dahang nilalamon ng apoy nagniningning sa gitna ng gabi na parang isang dambuhalang sulo. Nakahandusay sila sa damuhan, hinihingal at puno ng uling. Si Celeste ay humahagulgol nakatingin sa nasusunog na mansyon. Si Marco naman ay nakayakap kay Elena, humihingi ng tawad.
Inayos ni Teresa ang kanyang sarili. Kahit gusot ang damit at puno ng dumi ang mukha na natiling matuwid ang kanyang tindig. Tumingin siya sa asul na folder na ligtas niyang hawak. Tapos na Celeste, sabi ni Teresa sa boses na puno ng kapangyarihan. Ang mansyong ito ang huling taguan ng mga sikreto mo. Ngayon abo na lang ang natira. Hindi pa tapos. Bulong ni Celeste tumitingin sa kanyang relo. Ang signing ceremony sa hotel. 10:00 ng gabi. Pipirmahan ng mga investors ang contract. Kapag nangyari yun legal na ang paglipat ng pondo sa account ko sa ibang bansa. Wala kayong ebidensya roon. Tumingin si Teresa sa malayo sa direksyon ng Grand Ballroom ng Villanueva Hotel sa lungsod. Ang liwanag ng mga paputok ng kadayawan ay nagsisimula ng magkulay sa langit. Daniel ang speedboat, utos ni Teresa. Kailangan nating makarating sa hotel bago ang huling lagda. Ma'am, delikado pa baka may mga tao pa siya roon. Babala ni Daniel. Hayaan mo silang maghintay. Ngiti ni Teresa isang ngiting ngayon lang nakita ni Daniel ang ngiti ng isang reyna na handa ng bawiin ang kanyang corona. Marco, isama mo si Nanay Elena. Oras na para makilala ng mga Villanueva ang tunay nilang pamilya. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Teresa ang nasusunog na mansyon. Ang apoy ay hindi lang sumunog sa kahoy. Sinunog nito ang 30 taon ng kanyang pagkakakulong. Habang papalayo ang kanilang boat sa pampang ensemble, ang tanging naririnig na lang ni Teresa ay ang tibok ng kanyang puso at ang pangako ng katarungan. Sa Grand Ballroom ng hotel nakahanda na ang pluma. Ngunit hindi nila alam ang tunay na bagyo ay hindi nanggagaling sa dagat. Nanggagaling ito sa isang babaeng akala nila ay wala na. Ang loob ng Grand Ballroom ng Villanueva Hotel ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Amoy mamahaling bulaklak at alak ang hangin. Naroon ang mga pinakamalalaking investor mula sa Singapore at ang mga lokal na opisyal ng Davao. Lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagarbong barong at gown. Sa gitna ng entablado nakatayo si Celeste. Nakasuot siya ng pulang-pula na gown, makapalang makeup upang itago ang bahid ng abo sa kanyang mukha mula sa sunog, sa samal. Sa tabi niya ay si Attorney Aranas na may hawak na makapal na kontrata. Ladies and gentlemen, masiglang anunsyo ni Celeste sa mikropono. Ngayong gabi hindi lang natin ipinagdiriwang ang kadayawan. Ipinagdiriwang din natin ang bagong simula ng Villanueva Group. Sa pagpirma ng kontratang ito, mas lalong lalawak ang aming serbisyo sa buong Asia. Isinawsaw ni Celeste ang pluma sa tinta. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya hindi dahil sa kaba kundi dahil sa pagmamadali. Isang pirma na lang at magiging legal na ang lahat. Eksaktong 10:00. Ang unang putok ng fireworks sa labas ay narinig hudyat ng pagtatapos ng pesta. Ngunit bago pa sumayad ang pluma sa papel, ang malalaking screen sa gilid ng ballroom na dapat ay nagpapakita ng promotional video ng hotel ay biglang nag-iba. Hindi mga kwarto ng hotel ang lumabas, kundi mga scanned documents ng isang DNA test at isang Singaporean certified will. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa buong ballroom. Napahinto ang kamay ni Celeste. Ano ito? Patayin niyo ang screen. Sigaw ni Celeste sa mga technician. Hindi nila mapapatay yan, Celeste. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ng ballroom. Bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Teresa. Hindi na siya ang madungis na babaeng tumakas mula sa sunog. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na terno, maayos ang buhok, at ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad na tanging isang tunay na pinuno lamang ang meron. Sa tabi niya ay si Daniel at sa likod nila ay sina Marco at isang matandang babaeng nakasuot ng disenteng damit, si Elena Magsaysay. Teresa. Bulong ng ilang mga board member na dati niyang nakasama. Naglakad si Teresa patungo sa entablado sa gitna ng katahimikan ng mga panauhin. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagbawi sa bawat taon ng kanyang pagtitiis. Ang kontratang pipirmahan niyo ngayong gabi ay walang bisa. Pahayag ni Teresa nang makarating siya sa harap ng mga investors.
dahil ang babaeng nasa harap ninyo ay walang legal na karapatan sa ari-arian ng mga Villanueva. Sinungaling ka, magnanakaw ka. Sigaw ni Celeste ang kanyang boses ay nanginginig na sa hysteria. Security, ilabas ang babaeng iyan. Ngunit walang gumalaw na security. Nakita nila sa screen ang susunod na dokumento, isang video recording ni Don Severino bago ito pumanaw na kinuha sa loob ng lihim na vault sa Samal. Kumundengem. Kung pinapanood niyo ito, ibig sabihin ay nahanap na ni Teresa ang katotohanan. Ang boses ng ama ni Teresa ay humadlang sa buong ballroom. Ang lahat ng aking yaman at ang pamamahala ng kumpanya ay ibinibigay ko sa aking kaisa-isang tunay na anak, si Teresa Villanueva. Ang aking mga anak-anakan na sina Celeste at Marco ay bibigyan ng sapat na sustento, ngunit wala silang karapatang magbenta o mag-ari ng kahit anong bahagi ng Villanueva Group. Napaupo si Attorney Arana sa kanyang upuan, namumutla. Alam niyang tapos na ang laro. Hinarap ni Teresa ang mga investors. I am Teresa Villanueva, the Chief Financial Officer and the legitimate heir. At ang babaeng tinawag niyang anak sa labas sa loob ng 30 taon ay ang tanging taong nagligtas sa kumpanyang ito mula sa pagkalugi habang nilulustay ng babaeng ito ang inyong mga puhunan. Lumingon si Teresa kay Celeste na ngayon ay tila isang maliit na bata na nawalan ng laruan. At para sa huling ebidensya, sabi ni Teresa sabay turo kay Elena Magsaysay, ipinapakilala ko sa inyo ang tunay na ina ni na Celeste at Marco, ang babaeng itinago at binayaran para manahimik. Celeste, hindi mo na kailangang mahiya sa pinagmulan mo. Dahil simula ngayong gabi, wala ka nang kailangang protektahan. Wala ka na kasing pangalang Villanueva na hahawakan. Sa gitna ng kahihiyan public hiya sa harap ng buong alta sosyedad ng Davao, si Celeste ay bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang kanyang karangyaan, ay naglaho na parang usok. Pumasok ang mga pulis sa ballroom. Atty. Arana Celeste Villanueva, o mas kilala bilang Celeste Magsaysay, kayo ay arestado sa kasong falsification of public documents, embezzlement at arson. Habang pinapantayan ng mga kamay ni Celeste ng posas, tumingin siya kay Teresa. Bakit, Teresa? Bakit hindi mo nalang hinayaang makuha ko ang lahat? Mayaman ka na naman, matalino ka naman. Dahil ang yaman ay kayang kitain, Celeste. Sagot ni Teresa habang tinitingnan ng kanyang kapatid sa huling pagkakataon. Pero ang dangal at ang katotohanan, kapag nawala iyon, wala ka ng kahit ano. Ang double entry mo ay hindi nag-balance. Dahil nakalimutan mong sa huli ang katotohanan, ang pinakamalaking asset ng isang tao. Nang mailabas na ang mga arestado, humarap si Teresa kay Daniel. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 30 taon ay tila naglaho na. Ma'am? O dapat ko na bang sabihing chairman sa ngiti ni Daniel? Teresa na lang, Daniel. Sagot ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa mga chandelier, kundi dahil sa wakas ay malaya na siya. Lalapit sana si Marco, bakas ang takot at hiya sa kanyang mukha. Ngunit hindi siya pinalayas ni Teresa. Sa halip hinawakan ni Teresa ang kanyang kamay at ang kamay ni Elena. Halika na, sabi ni Teresa. Uwi na tayo. Marami pa tayong kailangang ayusin. Pero sa pagkakataong ito, wala na tayong itatago. Sa labas ng hotel, ang mga fireworks ng Kadayawan ay patuloy na nagkukulay sa langit. Para sa mga taga Davao, ito ay pagdiriwang ng ani. Para kay Teresa Villanueva, ito ay pagdiriwang ng kanyang muling pagsilang. 3 buwan ang lumipas mula ng gabing yanigin ng katotohanan, ang ballroom ng Villanueva Hotel. Ang ingay ng iskandalo ay dahan-dahang napalitan ng panibagong bulong ng paghanga. Ngunit para kay Teresa, ang tunay na ingay na mahalaga ay ang katahimikan ng kanyang kalooban habang nakatayo siya sa harap ng puntod ng kanyang ama. Papa, tapos na. Mahinang bulong ni Teresa habang inilalagay ang mga sariwang bulaklak ng waling-waling sa ibabaw ng marmol. Wala na ang mga sikreto. Wala na ang mga kasinungalingan. Malinis na ang pangalang iniwan mo
Kahit na ang kapalit nito ay ang pagguho ng mansyong itinayo mo sa Samal, isang dahan-dahang hakbang ang narinig niya sa likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng kape at ang gaan ng bawat hakbang ay pamilyar na sa kanya. "Ma'am, handa na ang lahat sa opisina," sabi ni Daniel. Ang board of directors ay naghihintay na para sa formal na paglulunsad ng Severino Villanueva Foundation. Ngumiti si Teresa at humarap kay Daniel. "Salamat, Daniel. Pero sabi ko naman sa iyo, Teresa na lang." Mahirap baguhin ang nakasanayan Chairman Ribeiro ni Daniel na nagpatawa kay Teresa. Ang lalaking ito na itinaya ang buhay para sa kanya sa Bohol at sa Samal ay nananatiling matatag sa kanyang tabi. Hindi na bilang isang empleyado, kundi bilang kaisa-isang katuwang sa buhay. Bago sila umalis ng sementeryo, dumaan muna si Teresa sa pitan ng lungsod. Isang huling obligasyon ng nakaraan. Sa likod ng rehas nakaupo si Celeste. Wala na ang mamahaling gown, wala na ang mga alahas, at wala na ang mapagmataas na tingin. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng ningning. Nang makita niya si Teresa, hindi siya sumigaw. Yumuko lang siya. "Narito ako para sabihing hindi ko binawi ang sustento para kay Nanay Elena. Simula ni Teresa, nasa isang maayos siyang bahay ngayon sa Bohol. Kasama ang mga NARS na mag-aalaga sa kanya. At si Marco, nagtatrabaho na siya sa warehouse ng hotel. Nagsisimula siya sa ibaba gaya ng utos ko." "Bakit mo pa ginagawa ito?" mahinang tanong ni Celeste. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, pagkatapos kitang tawaging anak sa labas at sunugin ang mansyon, bakit ang bait mo pa rin?" "Hindi ito tungkol sa kabaitan, Celeste." Sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng dignidad. 30 taon kong dinala ang galit at pait. Kung itutuloy ko yon, ako lang ang talo. Pinatawad na kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang hustisya ay nasa batas na, pero ang kaligtasan ng kaluluwa ko ay nasa kamay ko. Tumalikod na si Teresa nang hindi hinihintay ang sagot ni Celeste. Habang naglalakad siya palabas ng presinto, naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang mukha. Malaya na siya, hindi lang mula sa mga kapatid niya kundi mula sa anino ng kanyang sariling ama. Pagdating sa hotel, sinalubong siya ni Marco na nakasuot ng simpleng uniforme ng empleyado. Pawisan ito at may dumi ang kamay mula sa pagbubuhat, pero sa unang pagkakataon, nakita ni Teresa na tapat ang ngiti nito. "Ate, salamat sa pagkakataon." "Duncan," sabi ni Marco, "ngayon ko lang naramdaman na may silbi ako, na hindi ko kailangang mandaya para mabuhay." Tinapik ni Teresa ang balikat ng kapatid. "Pagbutihan mo, Marco. Darating ang araw kung mapapatunayan mo ang sarili mo, ikaw ang hahawak ng operasyon dito. Pero sa ngayon matuto ka munang magbilang ng bawat kahon na dumarating." Yan ang turo ni Papa sa akin. Nagtungo si Teresa sa tuktok ng hotel sa roof deck kung saan matatanaw ang buong lungsod ng Davao at ang asul na dagat patungong Samal. Doon nakatayo si Daniel nakatingin sa malayo. "Ano ang susunod na plano, Teresa?" tanong ni Daniel habang lumalapit sa kanya. "Ang fondasyon ay magbibigay ng scholarship sa lahat ng anak ng mga empleyado natin." Sagot ni Teresa. "Gusto kong ang pangalang Villanueva ay hindi na maalala bilang pangalan ng mga bilyonaryong may lihim, kundi pangalan ng mga taong tumutulong sa kapwa." At pagkatapos niyan, lumingon si Teresa kay Daniel, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Pagkatapos niyan, gusto ko namang mamuhay para sa sarili ko. Gusto kong bumalik sa Bohol pero hindi para magtago. Gusto kong makita ang dagat kasama ang taong hindi ako iniwan nung wala na akong kahit ano." Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Teresa at sa ilalim ng nagniningning na langit ng Davao, nahanap ni Teresa ang balanse na matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang double entry ay sa wakas nagmatch na. Ang bawat sakripisyo ay may katumbas na kaligayahan. Ang bawat luhang pumatak ay naging puhunan para sa isang bagong simula. Siya si Teresa Villanueva. Isang anak, isang pinuno at isang babaeng muling nabuo.
At sa dulo ng mahabang kalsada ng melodrama at pagtatraidor, hindi ang yaman ang kanyang naging gantimpala, kundi ang kalayaan na magmahal ng walang takot at mabuhay ng may dangal. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Davao Gulf, nagiiwan ng kulay ginto sa bawat alon. Isang bagong umaga ang naghihintay, at sa pagkakataong ito si Teresa na ang susulat ng sarili niyang kwento.